Mabuhay ka, Atty. Vic Rodriguez. Ingat po, stay strong, more power po. Ibalik natin para sa senador matalino, may prinsipyo, may malasakit at may paninindigan sa bayan. Atty. Vic, nagpapasalamat po kami na nandyan kayo ng lahat, lumalaban sa administrasyon ngayon. Ang aming magagawang magdadasal na lang, gabayan kayo lahat ng Diyos sana hindi kayo bumitaw o panghinaan ng loob, sir. Mabuhay po kayo, Atty. Vic, at just keep on informing people what our government has been doing about our taxes. We support your cause and hoping to see you in the coming 2028 national elections. Be elected as one of among the winning senators. Through we know that you are among one of the winning senators during this 2025 midterm elections. Hence, due to the evil forces which manipulate the election results, the reason why you're delisted among the winners. Maraming salamat, Atty. Vic Rodriguez. Mabuhay po kayo sa ginagawa niyong paglalahad ng buong katotohanan ng kurap na pagmamahala ng Bongbong Marcos admin. Atty. Vic, maraming salamat for standing tall against Marcos administration, which is supported by his blind, equally corrupt na members ng kanyang cabinet and some members of the Congress na sobrang nakakahiya at nakakasuka ng mga corrupt officials at walang moral values ng mga kongresista. Ang sambayan ng Pilipino wala nang tiwala sa ICI Blue Ribbon Committee, Ombudsman, dahil lahat yan sila one-sided ang lagi nilang ginigipit. Ang tinutugis niya ay hindi kumakampi sa kanila. Napaka-bias ng mga officials na yan. Dapat sa mga officials na yan, patasikin lagi na lang sinasabi na sumusunod lang daw sila sa batas. Nasaan ang batas na yan? Iyang katunggali lang nila at ang hindi kumakampi ang ginigipit at tinutugis warrant agad. Walang nabanggit na witness at ebidensya, pero kapag kakampi nila walang nangyayaring investigasyon dahil walang witness at walang ebidensya yun ba ang sinusunod na batas? Sino pa bang maniniwala sa inyo yung sinasabi ng ICI at Blue Ribbon Committee ay batas na butas, lalo na sa Ombudsman si Rimulya dapat patalsikin sa kanilang posisyon? End quote. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng ABS-CBN News tungkol ito sa batikos sa anti-dynasty bill na ipinail ni Congressman Sandro Marcos at ni Speaker Buji D. Parang instead na mawala ang political dynasty sa Pilipinas, lalong ma-legitimize ang kanilang political dynasty. So, pakitang tao lang ang ginawa nila. Nakikita ng ilang mambabatas at political scientists na may butas at tila mapanlinlang ang panukalang anti-dynasty bill ni na Speaker Buji D at House Majority Leader Sandro Marcos. Okay? Ito yung nakalagay po, yung comment ni Congressman Edgar Erese. Sabi niya, under their proposal, a family can have 5 sitting public officials simultaneously. For example, sabi niya, pwede ang isa senador, ang isa congressman, ang isa governor, ang isa mayor, at ang isa barangay captain. Ganon. Yun ang anti-political dynasty ni Sandro Marcos at Buji D. Kung ganyan, mapanlin lang. Panloloko lang. Okay. Grabe. Tignan natin ito, yung balita ng ABS-CBN. Ito, yung balita ng ABS-CBN News. Mayorita ng mga panukalang batas kontra political dynasties, mismo ang anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos at kapatidong si House Speaker Faustino Buji III ang naghain ng pensyon nila ng naturang panukala. Parehong galing sa political families ang dalawang mambabatas. Anila, lumaganap ang political dynasties kahit ipinagbabawal ito sa 1987 Constitution dahil sa kawalan ng batas na tutukoy sa mismong kahulugan ng dinastiya. Ito ngayon ang layon ng House Bill 6771. Itinuturing dito na political dynasty relationship kapag ang dalawang halal na opisyal ay may relasyon hanggang 4th civil degree of consanguinity or affinity, legitimate man o illegitimate, full o half-blood man. Kung may sa batas, ipagbabawal nito na maupo ng sabay ang magkapamilya sa anumang elected national position o mahalal sa parehong distrito, probinsya, lungsod o munisipyo hanggang barangay. May nakikita namang buta sa panukalang ito ang political scientist na si Professor Julio Tihanki, maging si Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice. Hindi niya sinasabi kung ilan sa magkakamag-anak ang pwede at hindi pwede tumakbo. No? Sa mga ibang version ng batas na minumungkahi ay sinasabi ng diretsyo na no to members of the same family within the 4th degree
can run and hold office. Tapos, ang isa pa, ang kanilang pagkakalatag ay hindi maliwanag paano kung may overlapping constituency. Under their proposal, a family can have 5 city Five. public officials simultaneously. One senator, for example, one congressman, one governor, one mayor, and one barangay captain. It's not an anti-political dynasty bill. It's a bill that legitimizes the existence of political dynasties. Ganito rin ang obserbasyon ng mga mambabatas mula sa Makabayan Block ng Kamara na naniniwalang lubhang kapos at mapanlin lang ang panukalang batas ni panlin lang. Marcos. Kuna rin ni House Deputy Minority Leader Laila de Lima, pwede pa rin itong magresulta sa pagkakaroon ng matabang political dynasty. Higit 10 nakabinbin na mga bersyon ng anti-political dynasty bill sa Kamara at nangako siyang isusulong ang ani ay tunay na anti-political dynasty measure. Sa Enero target talakayin ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang naturang mga panukala. Vivian Gulia, ABS-CBN News. So, grabe ano? Akala ko totohanan na sinertify pa naman na priority bill ng Pangulo. Yung pala, bill na kung may papasa, ma-legitimize yung existence ng political dynasties. Ganun ba yan? For example, sa Marcos, Presidente, Senator Remy, Sandro Marcos, yung governor sa Ilocos Norte, basta kanila lahat doon sa Ilocos Norte, yan. That's a political dynasty. Sa Davao, halos dynasty rin yan. Sa La Union, mga Ortega, dynasty. Saan pa? Sa Isabela, yung D. Dynasty yung mga yan Saan pa? Sa Cavite, Remulla, mga dynasty. So, ako kung totohanang anti-political dynasty law na hanggang isa o maximum 2. After that, wala na. Ganon dapat. Yung 5 na proposal ni na Sandro Marcos at Bogie D, wala na. Talagang mapandid lang. Baka yun ang ipapasa nila. Kaya kung ganon ang ipapasa nila, lalo nilang niluloko ang taong bayan. Kaya akala ko totohanan na ito yung sinertify na priority yung pala para sa kanilang sariling kapakanan din, para legitimate na yung kanila kasi 5, pwede kami hanggang 5. Nako, yung ang kasakiman ay hindi lang pera, pwede rin yung posisyon. Yung ayaw mo nang bitawan, sa iyo na lang. Kasi kung nakaposisyon ka, yun, magkakaroon ka ng opportunity na makakita ng maraming pera. Pera sa, alam mo na, talamak na korupsyon ngayon. Kasi kung hindi ka nakaposisyon, hindi ka naman makagawa ng korupsyon. So, nawala na yung essence of public service. Pag nasa gobyerno ka, talagay sa batas na you should lead modest life. So, para mabuhay ka ng modest life, dapat doon ka lang sa sweldo mo, kung ma-income ang konti lang. Usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon itong balita sa Bilyonaryo News. Yung napipinto o bali-balita na sisibakin na rin o magkukudita ang liderato sa Kamara. Ang bagong naitalagang Speaker of the House, Bogie D, may mga diskontento sa kanya at baka tatanggalin daw siya ayon sa Bilyonaryo News Channel. Ito, pakinggan natin. Kasunod ng cabinet shake-up sa Malacanang, usaping kudeta naman ang lumutang sa Kamara. Sino kaya ang nilulutong papalit kay 2-month-old House Speaker Bogie D? Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Sa gitna ng awayang pamilya Marcos, tila nanganganib daw ngayon at naiipit sa bakbakang ito ang mga lider ng Pangulo. Partikular ang ugong-ugong na pagpapalit na naman ng liderato sa Kamara. Iniuugnay din ang alingas-ngas na ito matapos magsipagbitiw sa pwesto ang ilang matataas na cabinet officials na sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman. May mga lumulutang na dapat raw palitan si House Speaker Bogie D dahil sa simula't-simula pa lang ng kanyang pagpalit kay dating House Speaker Martin Romualdez ay mahina raw ito sa kanyang pamamahala sa mababang kapulungan. Itinuturo ng ilang kongresista ang mga nagiging posisyon ni Speaker D sa ilang mga isyong kinasasangkutan ng Kamara. Ayon kay Caloocan City Representative Egay Elise, may ilang kongresista raw ang tila nasaktan ng suportahan ni D ang pagsusulong ng anti-political dynasty bill.
Bukod pa rito ay ang pagpapahinto noon ni D sa investigasyon ng House Infrastructure Committee sa flood control scandal. Katwiran kasi ni Speaker, wala naman daw tiwala ang taong bayan sa investigasyon ng Kamara, kaya mas mabuting ipasa na lamang sa ICI ang bola. Ikinakabit din sa umano'y mahinang liderato ni D ang pasya niya kamakailan na hindi napadaluhin ang mga kongresistang inimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee para magpaliwanag sa issue ng flood control project. Sa kanyang liham sa Blue Ribbon, hindi na raw kailangan pang dumalo sa Senate hearing ang mga dawit na kongresista dahil isinumiti na nila ang kanilang partisipasyon sa ICI. Pero ayon sa ilang kongresista, hindi pa umabot sa kanila ang pinalulutang na kudeta laban sa House leadership. Maliban sa sabi ni Bacolod Congressman Albi Benitez na kung mayroon man nito, ay pakanalan daw ito ng mga loyalista ni Romualdez. Sila raw ang mga nag-iingay at gusto raw kasi nilang pagtutuloy at hindi pagbabago ang dapat nangyari sa liderato ni Romualdez. Para naman kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, mahirap ang kinakaharap ni Speaker D sa kanyang pamumuno sa Kamara. Hindi pa rin daw kasi nakakaalpas ang mababang kapulungan sa kaliwat kanang iskandalo na kinasasangkutan nito mula nang maupo si Speaker D. Ayon sa mambabatas, dapat doble kayod ang gawin ni Speaker D para manumbalik ang tiwala at kumpiyansa ng kapwa nila mambabatas sa kanya. Pero willing naman daw siyang sumuporta sa kahit na sinong pumalit, basta't nakasuporta din ito sa mga agendang may kinalaman sa kapakanan ng mga manggagawa. Naniniwala naman si Congressman Erice na mahirap ang kalagayan ni Speaker D dahil mga tao pa rin daw ni Romualdez ang nakapaligid sa kanya. Posible raw na si Deputy Speaker Ronnie Puno ang pumalit kay Speaker D. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Okay, so, in fairness kay bagong Speaker Boji D, gusto ko yung ginawa niya na ipinatigil ang investigasyon sa Kamara sa flood control. Dahil wala nang tiwala ang taong bayan sa Kamara, mag-imbestiga ka pa, di sayang-sayang lang ang gastos, sayang-sayang lang ang pera ng taong bayan. Kaya, with that, saludo ako sa kanya. And then yung hindi niya na pina-attend ang mga inimbitahang congressman sa Blue Ribbon. To me, tama rin yun. Dahil nagsimula na nga ang ICI, bakit mo papapuntahin sa ano? So, nung bagong talaga pa lang siya, bagong appoint o bagong hinirang, medyo iba nang tingin ko kasi nga handpick siya ni Romualdez. Inendorso siya o ikinampanya ni Romualdez. Kaya agree ako doon sa sinabi ni Congressman Kiko Barsaga na tuta ni Romualdez itong si Boji D. Kaya lang, believe ako, tahimik lang siyang nagtatrabaho. Yung sinabi ko na stand niya doon sa mga issues na kinasasangkutan ngayon, medyo mas maganda siya kumpara kay Romualdez. Kaya lang, sa overall na opinion ko, hindi siya magtatagal. Darating ang punto na papalitan siya. Kasi, sa gabinete, ang dami ng balita ngayon, 3 cabinet members. Ang Sisi Bakino magre-resign. Department of Health, Department of Education, Department of Information and Communications Technology. Parang nagpapakitang gilas itong Marcos administration na ipakita na totohanan na ito. Nung totohanan na, paulit-ulit naman ang mga cabinet resign o sibak. Wala rin nangyayari. But anyway, speaking of no wonder, itong si Congressman Ronaldo Puno na napababalitang papalit, siya ang siyang maingay. O, tingnan mo. Yan si Puno ang nagsampa ng ethics complaint laban kay Congressman Kiko Yap. Number 1 na critic ng Marcos administration. Tapos, pag nagpayag siya, sabi niya, the President is doing a great job. Mas marami pang statement itong si Congressman Puno kumpara kay Congressman Boji D. So, tapos siya na ngayon napapabalitang papalit. My own opinion is most likely. Kaya lang wala rin. Kahit Congressman Puno, hindi rin. Ang mga magandang maging Speaker of the House sana si Congressman Toby Chanco. Kaya lang medyo malabo. Natin ang reaction opinion itong news sa Bilyonaryo News Channel tungkol ito sa napapabalita na pag-siba o pag-resign ng 3 cabinet secretaries. Talagang palubog na ang barko. Okay, so sino-sino yung mga 3 cabinet members na napipintong mag-resign or masiba? Alamin natin. So, 3 cabinet official ang nalalapit na rin daw masibak sa pwesto.
Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa harap ng sunod-sunod na pagkakadawit ng mga cabinet secretary sa issue ng maanomalyang flood control projects, napipinto umano ang pagkakatanggal ni DepEd Secretary Sonny Angara, Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda at Health Secretary Ted Herbosa ayon sa Politico.com. Ayon sa source ng Politico, maaaring ito raw ang paraan ng Pangulo para ipakita na hindi ligtas ang anyay underperforming o controversial officials sa pagpapatupad ng accountability sa kanyang administrasyon. Ayon naman sa palasyo, wala pang update mula kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito. Kung sakali, ito na ang pangatlong round ng balasahan sa Marcos Jr. administration simula Mayo nitong taon. Matatandaan na nang tinanong natin ang palasyo tungkol kay Herbosa, ligtas pa ang kalihim sa cabinet revamp ni PBBM. Ngayon po, mai-assume natin na he still enjoys the trust of Assume. the President. Tingnan po natin kung ito pa'y na-receive na po ng Ombudsman at hayaan po natin ang Ombudsman na mag-imbestiga po dito. May nakabinbin na reklamo laban kay Herbosa sa Office of the Ombudsman kaugnay na umano'y close relationship niya sa isang pharmaceutical company. Ang DepEd at DICT naman natatawid sa maanomalyang budget insertions dahil sa mga pahayag ng dating mambabatas na si Zaldico kaugnay ng mga ahensyang may mga isiningit umano sa 2025 national budget. Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel. Diyos. So, talagang it all reflects on the leadership. Grabe, no? Unahin natin ang DOH. Diba? Naha-high blood si Senator Alan Peter Cayetano. Dahil yung pagsagot-sagot ng Herbosa nito is parang wala lang ba? To me, personal kong opinion lang ito, observation. May tinatago eh. Yung zero billing sa ospital, yung pala, meron ding bayad. Wala. Yung reklamo sa ombudsman against kay Herbosa tungkol sa mga gamot, mga ang dami. Pati si Mayor Magalong mismo nagsabi na nasa radar namin yan, Secretary of Health Herbosa, hindi rin niya makakaligtas sa amin. So, tingnan nyo, ang korupsyon hindi lang sa DPWH. Kahit sa ang departamento, nandyan na. Ako, ngayon ko lang ito narinig na pati DepEd at DICT nasasangkot sa budget insertion. Wow! Mabuti na lang at maagang umalis si BP Inday Sara. Grabe. Mas lalo ako ngayong napapahanga kay BP Inday Sara. Nung unang nag-resign siya, sabi ko, lako, bakit? Parang masyado pang maaga. Kaya lang, now I understand her wisdom. Tignan nyo, nung umalis siya at nagpahayag na 2 tao lang nagkokontrol sa budget ng Pilipinas, Saldico and Romualdez. Ngayon, patunayan. Totoo. So, kaya umalis siya dahil ayaw niyang pakontrol sa 2. So, how about in the other departments? Ay, wala. Tahimik lang sila. Pinabayaan. Si BP Sara lang ang cabinet member na hindi nagpakontrol. Kaya, nung umalis siya sa DepEd, yun na. Sunod-sunod ng panggigipit sa kanya up to the point na in-impeach na siya. Buti na lang, ni Rizzi Gaba, naging unconstitutional yung ginawa nila. So, budget, insertion, DepEd and the ICT. So, ibig sabihin, totoo yung mga aligasyon ni Saldico. Kasi, mismo yung 100 billion na sinabi niyang na-insert dahil sa Pangulo, totoo eh. Pinatotohanan ni Senator Ping Lacson, only, cleaner niya kagad ang Pangulo na hindi ang Pangulang tumanggap ng kickback. Ala, grabe. Paano naman niya nalaman kagad? Yung investigator, dahil siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee, siya na rin naging judge. Wala na. Yung napakataas na pagtingin ko kay Senator Lacson nung una, ngayon, nabawasan na.